pinagpala na ang ating pong issue ngayon ay pinag-uusapan. Committee. Ito pong committee namin ng Public Information and Mass Media. Ito po ang nais namin, mapalawak ang issue nito. Hindi po para, hindi po kasi kami huwes. Hindi kami judge. Hindi din po kami nagsasabi kung sino ang guilty. Wala po kaming karapatan na magsabi nun. Nandito po tayo lahat para makalinang tayo ng mga batas na makakatulong sa ating bansa. At makapagbigay din po tayo ng mga bagong masasabi natin kung ano yung mga obsolete na mga codes and ano din ay mapalitan. Hindi po ito isang bagay para mag-flash tayo. Hindi po ganun. Tayo po ay nandito lahat para makatulong sa bayan. At ang bawat paglalakad po dito ay napakahalaga. Ang lahat po dito may karapatan. Kaya po sa ating ikatlong pagdinig ng komiting ito, opisyal na po nating binubuksan ang ating pampublikong pagdinig. This public hearing is hereby called to order. Nais po nating ipakilala ang ating pagdating niya, ang nagpatawag po ng hearing na to, ang ating pong mahal na Senate Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada, pababa na po siya. Habang wala siya, ay atin po munang kilalanin ang ating mga bisita. At ito po ay ipakikilala ng ating Committee Secretary, Binibining Bernardine Mahinay. Maraming salamat po, Binibining Mahinay. Gusto ko pong simulan ito ng tanong sa aming kaibigan, Mr. Nino Mulak. Kamusta po kayo? Your Honor, I'm doing well. And I'm also happy na medyo nakagana ng loob ko magmula nung na-file na namin yung case kanina umaga po. Okay. Kanina pong umaga, nakapag-file na po kayo ng case? Yes po. Opo. Galing po kayo sa... Galing po kami sa DOJ. Ngayon? Yes po. Opo. Tatanungin ko lang po ang legal counsel po ninyo, ha? Yes, ma'am, hanggang saan po pwede nating pag-usapan? Nakapag-file na pala po kayo? Mr. Senator? Sandali lang po, ma'am. Kilalanin lang po natin ang aming Senate Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada. Senator, magandang umaga po. Morning. 1 minute lang po, suspension. Okay, ma'am. Sorry po, ma'am. Pakituloy po. Ma'am, hanggang saan po ang pwede natin pag-usapan? Yes, Mr. Senator, can I defer to Attorney Sharina Raz, attending online? Sige po, at magandang umaga po. Ako po si Attorney Sharina Raz, abogado po ni Sandra Mulak. Kasama ko siya ngayon at totoo po, nag-file na po kami this morning and as to hanggang saan po, pwede ko natin pag-usapan kung ano po yung isinampa namin ng criminal charges. Pero po sa mismong mga nitty-gritty details po, huwag po muna kasi po hindi pa po natatanggap ng kabilang kampo yung aming complaint. So, ayan po. okay. Maraming salamat po, Senator Jinggoy. NBI, Attorney Laika. Nag-submit naman ng affidavit si Attorney Annette. Good morning, Your Honor. Yes, Your Honor. Should I have a copy? Can we have a copy? The Bureau will provide a copy of the case folder, Your Honor. Right now? So we can read it. may I refer to my chief, Your Honor? Sige po, ma'am. Ma'am Attorney Marie Catherine R. Nolasco Ilescas. Ma'am, apo. Good morning, Your Honors. Yun pong statement ni Miss Annette Gozon is part of the evidence po na sinubmit po namin kanina sa DOJ. You're gonna share it? Siguro pa in confidence po, we could share it with you.
affidavit will, our questions will be based on the affidavit submitted by Attorney Annette. With due respect po, Your Honor, hindi pa po namin na-provide yung kabilang partido ng kopya po ng buong ng buong final po namin, including the evidence. Kaya sa katunayan, meron pa po kami iniintay na certification from DOJ para ma-officially accept nila po yung aming final na kaso po. Present dito. Both of them are present, Your Honor, as well as the Counsel Attorney Maggie Abraham Gordoque, Your Honor. Your Honor, we confirm that we have not received any copy yet because they have just filed the complaint today, Your Honor. And under the rules, Your Honor, they should provide us the copy through the Department of Justice, Your Honor, of the copy of the complaint. We have to read it first, assess all the evidence and all the allegations so that we can answer accordingly, Your Honor. And also with due respect to this honorable committee, Your Honor, Mr. Chair, under the landmark case of Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, Your Honor, since the jurisdiction now of the case is before the Department of Justice, and I think that our representative of the Department of Justice is present today. May we know, Your Honor, if we are allowed to tell in details anything about this case, Your Honor, because this would be tantamount to there would be conflicting judgment in case we would investigate it now. Salamat po, Attorney Maggie Abraham Garduque. Ma'am, Attorney Nancy G. Luzano, meron pong tanong. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Sir, with due respect po also, maybe request po for the DOJ to first officially receive the case, because we know that the case was filed this morning, but it was received by our docket section. So it will be coursed through, or it will be assigned to a specific prosecutor. So right now po, insofar as to the evidence and documents submitted to the DOJ, we cannot provide yet this committee those documents because we do not want to yes, sir, but like the as what the NBI said po, we can give it to you, but on confidential or in confidence po, just to help the committee to assess what would be the course of action to be taken insofar as to strengthen our laws on sexual harassment cases po. But right now po, we cannot provide po those documents po. Thank you po. I heard that Mr. Gerard Santos is here. Can we just dispose of him right away? Apo. Heading to Sandro Mulak and Apo, kasama po natin ngayon, Senator, si Mr. Gerald Santos. Yes, po. Kasama po ang ating si Attorney Ferdinand Topacio. Okay. Good morning po. I heard that Your Honors po. only in Facebook, huh? I heard your rants in I read your rants in Facebook. Yes po. What happened? This happened 2005, am I correct? Yes po. You were only 15 years old? Yes po, Your Honor. Yes, 2005 po nangyari, and nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you 5 years? Dahil po sa takot po, sa kahihiyan, dahil po nung time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na mas open na po ang lahat. And You should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. Filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. Ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay gusto po namin mag-pursue ng legal action, but yung nakausap po naming lawyer at that time, parang tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed the complaint with GMA, correct? Yes po. 5 years after. Yes po. Did the GMA 7 take action on it?
Wala pong clear na resolution po na nakarating po sa amin. May copy here. Opo, Suspended and terminated the services of the one who sexually harassed you. pati po ako Hindi sila nakabalik. Hindi siya na nakabalik. I will not mention the name already because you know his name, of course. Yes po. What I'm saying is that GMA7 took action on it. Took action on your complaint. Diba, you wrote to have it. Yes po, and Attorney Felipe Gozon po. Attorney Gozon, Felipe Gozon. Oh, inaksyonan na, terminate yung services nung musical director. Correct? Yes po. Ang nangyari nga lang po ay kasi po yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na kumbaga naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Yun po yung nangyari po, Your Honor. O diba, humingi ka rin ng release, diba? Humingi ka ng release sa GMA, correct? Release po sa GMA Artist Center at that time. But we wanted po na maging under the GMA itself. I have a copy here of determination in the document terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President, Entertainment TV, Wilma Galvante. Hindi po nakarating po sa amin yan, Your Honor. You want me to provide a copy? You want me to provide a copy? Ayan, no? Sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaksyon na ng GMA7. Nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na-receive na official na yan po, yung letter na resolution po, ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag-musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos sinasabi mo, banned ka na raw sa GMA7. Is that correct? Hindi po. I'm banned po sa entertainment department po. Dahil po yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin. Kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department. Pero sa sa news, sa mga news departments po, sa mga game shows ay nakakapag-guest po ako. Pero hindi ka totally banned doon sa network, di ba? Yes po, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bale, ayun po, nilinaw ko din po naman yun doon po sa nilabas ko pong video. So, what do you want to... ba't ka pumunta rito sa Senate? Yun po, Your Honors, actually, ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there are a lot of definitions of rape. You know. How did you say it's rape? Kung inikwento po dito yung nangyari, pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Kung ano po, hihingi po ako ng tulong po sa inyo, Senator Jinggoy and Senator Robin, na ako po ay magkaroon po ako ng lakas ng loob para po may masabi po itong story ko po. For 19 years po, ay inip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko... Hihiyang nga po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun dahil nung ko nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na
parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nilulunod pa rin ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob. Nung mangyari parang yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. Contestant pa lang po ako noon and may power talaga po siya over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila, iyak na lang po kami ng iyak, particularly yung lolo ko po. Kinamatayan na nga po ng lolo ko dahil sa sama ng loob niya. 2 years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama ng loob na po dyan kasi hindi po ako nabigyan ng katarungan po. So nangyari po sa akin. Okay, DOJ, what are the legal remedies that Mr. Santos can avail, considering the circumstances or statements he just gave? Kasi, is there a prescriptive period sa rape? Sir, yes. Ilang taon? I think, sir, it's 20 years, but I'll check po because he is a minor when the crime was committed. So baka po mas matagal po yung prescriptive period niya. But for grave offenses po, it's 20 years na pwede pa siyang mag... Are you I'll contemplating... check po the exact years. So, Mr. Santos, are you contemplating of filing charges against musical director? Yes po, Your Honor. Kasi ang tagal ko na po talagang gusto po itong, kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Your Honor, ako po ay nanginipulog po sa inyo. Tagal po ako kasi ang tagal ko na po itong tinagulang po sa ano ko po yung after po ng That's why they're... yung after po nung nagreklamo kami sa GMA nung natanggal po sa GMA. Kaya gumapang bahay na talagang nag-uurang ko yun ko. Kami po ng manager ko, natito po yung manager ko si Kuya ko ako. That's why we are here investigating in aid of legislation. Kasi I've heard in Birds of Showbiz, together with Senator Robin, this has been prevalent since the 90s. That's why we're going to submit, maybe the committee of Senator Robin is going to submit a committee report with regard para matigil na itong sexual harassment within the movie industry. This has been going on since early 90s. Yun po nung nangyari. Hindi lang lalaki, ha? Pati babae. Hindi lang lalaki. Yun po, sobrang gumapang po kami. Nagpasalamat na lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually na sinasabi kong marami pong beses na gusto ko sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi kaya rin po yung buhay ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itatanong yung family ko na nasigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta naman ang karir mo ngayon? Sa ngayon, so wala po akong... Umalis ka sa GMA7. Di ba lumipot ka sa TV5? TV5 po, pero... You were asking for a release from GMA7, correct? Yes po. Oh. Yes po. You transferred to TV5. Yes po. Oh, what happened there? Binigyan po nila ako ng opportunity na makapag-show sa weekly show din po nila. Pero usually, hindi naman po nag-prosper yung shows at nawala din po ako. Wala rin nangyari? Yes po. At ayun po, napapasok na po ako sa teatro. At thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second grade po nung karoon ko nung naglang po ako ng opportunity po sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon lang po talaga nabukaw lang ulit yung confidence ko na halos nasira na po parang in-revent na po yung
international stage. Very good. And then you have your lawyer beside you, top-notch lawyer beside you, Attorney. Salamat nga po ako sa aking kaibigan po si Attorney Tomasio. We will not prevent you from filing a rape case against your accuser, against your yung Yes po. musical director. We will not prevent you. That is your prerogative. Then you seek advice from your lawyer. Ano po kasi si attorney po ay talagang binigyan lamang po ako ng oras po ngayon at siya po ay legal counsel ko for now, but after this po ay talagang ako po ay kailangan ko pong humanap po ng aking legal counsel for that case po. At sana po ay matulungan niyo po ako, Senator Jinggoy, Senator Robin. Ako po ay nakikiusap po sa inyo dahil ako po ay natatakot po dahil na-prevent po na yung aking pong progress ng career po dito sa Pilipinas. Ngayon po ako nang magsasalita po ako, hindi ko po alam kung ano pong kaya pa po nilang gawin. What do you mean na-prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release. Di ba? Ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA. And then, may sulat eh. May sulat ka eh. Signed by your lawyer. Release ng pagpapron Your Honor, sa GMA Artist Center. Yes. Oh. And we wanted po na sa GMA network itself kasi po ay talagang actually kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and po silang action na ginawa po. Sila po yung nagsasabi na mag-move on na lang. Kaya po sabi namin, release po ako sa GMA Artist Center at maging under na lang po ng network. Baka mas maging better po yung aking estado po sa network. I have a copy of the letter of your lawyer. Notice of rescission of GMA Artist Management Agreement. Ikaw ang gusto magpa-release eh. Oh. Sa Artist Center po, sir. Di ba yun ang buhay? Yun ang nag-build up sa mga artista, yung Artist Center? May mga artists po na under GMA network itself po. So nagpaparelease ka sa Artist Center? Pagdating po sa artist management nila, pero hindi po under GMA network ka po at that time. Sinisip mo po, unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos' letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Oh. Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon receipt hereof. You were sexually harassed. Yes, sir. Pero yun nga po, sa GMA Artist Center lang po. And sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA network maging under po ako. What did they say? Wala po silang sinabi. Basta nirelease na lang po nila ako. Anyway, may you have your lawyer there beside you. You can seek advice from your lawyer. If you want to file rape cases, a rape case against the musical director, that's your call. That's your prerogative. Yes po, Your Honor. Salamat po. Thank you, Mr. Santos. Salamat po. Where is Mr. Mulak? Patangkat to, di kita mo ka. Sige. Right. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes po. 23. Okay, thank you. You may sit down. Oh, Mr. Sandro. Yes po, Your Honor. Can the Comsec administer the oath? Yes, Mr. Chair. For Mr. Sandro Mulak, Stand up. yeah, can please stand and raise your right hand. Patangkat to, di kita mo ka. Sige. Right. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes po. 23. Okay, thank you. You may sit down. Oh, Mr. Sandro. Yes po, Your Honor. Gusto mo ba i-narrate
lahat yung ginawa sa'yo? Hindi Kasi nababasa lang namin sa Facebook. Yes po, hindi pa po ako ready to get into details po, Your Honor, kasi hindi pa po na babasa ng kabilang kampo po yung reklamo po namin. Si Jojo Nones and Richard Cruz. Si Sir Jojo lang po yung kilala ko. Si Richard po, nakilala ko lang po that night. That night, yun si Richard. Yes po. During, Nung madaling araw po nung nangyari po lahat yun. doon mo lang nakilala si Richard. Yes po. Okay, tell this committee, who texted first? Si Jojo Nones po. What did he text you? Yung una po niya text sa akin, nag-text po siya sa akin ng 3:59 a.m. 3:59 a.m.? Yes po. 4 madaling araw? Yes po. What did he text you? I have the copy po on my phone. Yeah, you did it. Okay po. Mr. Jojo Nones, ikaw una nag-text? Hindi naman po namin dininay na ako po ang unang nag-text. It's answerable by yes or no? Yes po, Your Honor. Alright. Tuloy mo, Sandro. Nag-message po siya sa akin ng 3:59 a.m. Sabi po niya sa akin, so yung kanina, didn't get to say hi, nakauwi ka na ba? Nag-reply po ako, sabi ko po, Sir Jojo, sorry po, di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott, sir. Hope to see you soon as po, Sir Jojo. Tapos nag-reply po siya sa akin, enjoy, still partying, sino kasama mo? Then nag-reply po ako. Sabi po niya, sabi ko po, kumakain na po right now. Kasama ko po friends ko, sila Mr. and Elijah po. Then sabi niya, be safe. Then sabi ko po, thank you po Sir Jojo. Hope to work and see you soon po. Sabi niya, nabitin ako sa inom. Napasabi rin po ako na ako nga din po eh. Then nag-reply po siya sa akin na, yes soon, ikas kita. Nagdidirect ako now. Wait, stop there. Do you have the power to cuss, Mr. Nones? In GMA po, wala po, Your Honor. Bakit mo tinetext si Sandro that, ikanasting mo siya? In a You general, do not have any power to do so. in a general sense po, I'm talking about, as nagdidirect po ako, pinayagan na rin po ako ng GMA if I ask permission na... But do you have the power? Halimbawa, o Robin Padilla, kunin natin. May power ka bang ganun? Your Honor, pag outside po GMA, pag ako po ang magpo-produce... No, we're talking about GMA. Sa GMA po wala, Your Honor. But why did you text Mr. Mulat? Ang context ko po doon, in a general po sense, Your Honor, as a director that can do projects outside GMA to streaming. Kasi ngayon po, uso po na as directors or content creators, we really do projects everywhere po. We have streaming projects, we have ganun po. Continue, Sandro. Yes po, Your Honor. Continue. Okay po. Continue. Sabi niya, so after po nung yes, soon ikas kita, nagdidirect ako now. Sabi ko po, wow sir, looking forward to that po. Then sabi niya, oh, gusto mo pa ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Then sabi ko po, saan po kayo sir? Sabi po niya, Belmont Hotel, katabi lang ng Marriott. Sabi ko po, sino-sino po kayo sir? Haha. Sabi po niya, just me. Tapos hindi na po ako nag-reply kasi ang awkward naman po kung kaming dalawa lang po sa kwarto. Kaya hindi po. So you were sensing something? Hindi ko naman po siya pinag-iisipan ng at that time. Nung nag-isa lang, nung sabi niya, I'm alone. Opo. Nagduda ka, Yes po. Nagdalawang isip ka. So, dahil hindi ka nag-text, tama? Yes po, hindi naman po ako nag-iisip ng masama ka sa kanya kasi boss ko po siya treat ko po sa kanya is boss ko. Okay, and then afterwards, what happened to, ano pa yung mga succeeding text? Then, after 37 minutes po, 4:37 a.m., nag-message po siya sa akin ulit. Sabi po niya, haha, just
kidding. Kasama ko drama peeps. But we're wrapping up in a bit. Nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya, gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Siyempre, as an artista po, need ko mag-PR po sa kanila, makisama po. Siyempre po, it's an opportunity for an artist like me to talk with them. Tapos, nag-reply po ako ng, andyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Kasi sabi niya po kasi, we're wrapping up in a bit. So sabi ko, okay, saglit lang ako dun. Magpapakita lang po ako. Then I'll go na. Ayun po. Tapos after po nun, sabi ko, kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure, may kasama ka. Sabi ko po, no po, ako lang. Tapos binigay po niya yung Belmont room number. Sabi niya po, Belmont 7008. Yun po. When you entered the room, who did you see? Sila pong dalawa. What were they doing? Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap ng kabila yung reklamo po namin. No. You tell us. We ought to know. So nakita ko po silang dalawa. Si Richard Cruz po, lasing na. Bali, ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo. Ino-offeran po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine. Yes po. Richard Cruz, what was he doing at the time? Lasing po. Nakahiga. Lasing? Yes po. Nakahiga? Nakahiga po siya ng una ko pong nakita. Pero pinakilala po ako ni Jojo kay Richard. So tumayo po si Richard po. Okay. Sa akin. When Jojo Nones offered you wine, you drank wine? Opo. Huh? Yes, What else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Ay, hindi. Dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, dapat po mamarapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. And also po, medyo natitrigger pa po si Salo. Although, nilakasan niya po talaga yung loob niya na magpakita ko today. Pwede yung siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretso na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Magsasalita ba kayo? Hindi. Gusto mo namin makatulong po sa sala yung... Yes. Help this committee. Oh, you want to have an executive session or what? Executive session with just you, Your Honors, and not with the other parties. We will have our own time and not in front of them. Okay. Okay, Your Honor. Okay. Sige, leave. Okay, mga pasensya na po. Meron po tayong motion para mag-executive session. Yung mga hindi po partido muna, maiwan lang muna po sila Mr. Nino Mulak, council nila. Pati po NBI, pwede muna po lumabas. Total, alam naman nyo yan, pero pwede na rin po kayong lumabas. Opo, pwede na po, pwede. Kami lang muna po, Pati po, kami lang muna po. Opo. Mamaya po, may sarili din po tayo. Opo.